Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back dito sa channel natin, no? So, for today's video mga kapitbahay, ito palabas na tayo, nagpatay lang tayo ng aircon. Ayan, so dahil uwian na, meron tayong sasagutin na isang katanungan ng isang nating subscriber. Ang tinatanong po niya is, tuwing kailan nga ba daw dapat na maglatag ng fiber kapag, kunyari, sa office or network mo sa bahay or sa office, tuwing kailan nga ba dapat gagamit ka ng fiber optic? Kailangan ba talaga na naka-fiber optic ka? Alright? So, yan yung pag-uusapan natin today. Kasi, meron kasi siyang mga building, hiwa-hiwalay. Parang warehouse kasi to. Meron siyang hiwa-hiwalay na building. Nagtatanong po siya kung kailangan ba talaga niya maglatag ng fiber or kailangan niya gumamit SFP para makonect niya yung kanya second building to main building tapos third building to main building. Nagtatanong po siya sa akin kung ilan nga ba ang sukat ng isang Cat6 para magkaroon ng loss na. Okay? So, pag yung standard mga kapitbahay, kapag sinearch mo sa Google, ang standard talaga is 100 meters. Pag lumagpas na po doon is pag Cat6, magkakaroon na po siya ng loss. Okay? Tapos ang tinatanong po niya kasi yung mga ISP na naka-install sa kanya ngayon is nasa first building, which is ang kanyang IT room is nasa second building. So nagtatanong po siya sa akin, kailangan ba niya maggamit ng fiber optic or kailangan ba niya gumamit ng media converter? Yan po yung tinatanong niya. Yan po yung katanungan niya mga kapitbahay. Nagdedepende po kasi yun, may scenario po tayo. Like for example, kung yung mga building mo is hindi naman lumalagpas ng 100 meters, pwede po yun latagan mo na lang ng Cat6 para hindi ka na mapagastos pagdating sa fiber or sa SFP kasi medyo mahal po kasi yun. Kung budget friendly, okay na po yun kahit Cat6. Kung yung mapapansin mga kapitbahay, ayan, dito sa server ko, ayan, ito yung firewall ko, hindi ako naka-fiber. Tapos, kung yung mapapansin, wala akong modem dito. Kasi, yung internet namin is naka-lease line. Yung mga media converter ko is nandoon na from poste, rack namin na maliit doon sa mga remote building namin is nandoon yung converge namin at saka yung radius. Hindi ako naglatag ng fiber from doon papunta dito. Ito lang po yung internet ko, yung dalawa na to. So, yan. Naka-Cat6 lang po yan nakalatag from rack na kung saan nakalagay yung mga media converter namin kasi hindi naman lumagpas ng 100 meters. Ang nakukuha ko is kung ano yung binibigay ni ISP na bandwidth ko is nakukuha ko pa rin naman kasi nga mga nasa 50-60 meters lang ata ang layo. Kaya nilatag na lang namin para hindi na gumastos. Yan, dumaan po siya yan sa mga ilalim ng lupa at saka sa conduit papunta dito sa firewall ko. Yan, kung yung mapapansin, di ba? Yan, ipapakita ko sa inyo kung saan nanggagaling. Sara, ituturo ko kayo doon kung saan nanggagaling yung aking mga internet sa mga remote, maliliit kong server rack na naka-ready, kung saan nakalagay yung modem at saka yung aking media converter na binibigay ng aking ISP na lease line. Okay? So, ito, titingnan nyo to. Ayan, ito yung mga kapitbahay. Ito yung pinakarak ko. Ayun, ito yung aking media converter na galing sa lease line. Tapos, nakalatag yung Cat6 papunta doon sa IT room. Ayan, hanggang dito. Ayan, doon, papunta doon. Wala yung 50 meters. Tapos, ito yung aking fiber optic na galing lease line ko. Ito yung malaking kable na yan. Yan yung 24 channel na fiber papunta doon sa poste. Ayan. Alright, so yan yung aking lease line. Tapos yung converge beast ko naman, yan yung latag niya Cat6, yan papunta dyan. Yan pababa, dumadayan sa ilalim ng lupa, papunta doon sa generator. So nandoon yung aking maliit na rack na nakalagay yung modem router ng aking converge beast. Yan, ito yun. Ito yung converge beast ko. Hindi yan lease line beast, pero business line po yan. Alright, dyan lang po yan. Ayan, nakalatag yan papunta doon sa labas, papunta doon sa main gate. Alright. Ayan. Ayan mga kapitbahay ko, yung nakita, no? Hindi naman siya umabot ng 100 meters, kaya okay lang din. Kaya kung ano yung binibigay ng ISP ko, nakukuha ko pa rin naman. At saka hindi naman nagko-congest. Doon po sa mga remote, sa mga remote cabinet, meron din ako mga switch doon, which is yun yung nagdi-distribute ng mga CCTV ko at saka yung mga ibang workstation sa area. Meron din akong UTP na nakalatag from there, papunta dito sa core switch ko. Tapos yun, hindi naman ako nagkakaproblema kasi gigabit naman yung mga CCTV ko, napaprocess naman niya ng tama o hindi nagko-congest kapag ina-access ko yung mga CCTV na nakakabit doon or yung mga ibang device. Hindi naman sila nagkakaproblema kasi hindi naman natin na-reach yung limit na 100 meters kaya walang loss. Kaya yun, kaya kung gusto nyo na sobrang astig talaga yung connection nyo, pwede naman kayo kung may budget kayo, mag-fiber kayo, SFP, tapos yung mga switch nyo is syempre SFP ready, or pwede kayong gumamit ng mga media converter na nabibili na dun sa mga online, pwede naman po yun. Kung gusto nyo talaga na naka-fiber kayo. At saka
marunong naman kayo mag-splice or mag-terminate ng fiber, walang problema po yun. Pero kung budget meal at saka gusto mo lang na simpleng setup na reliable naman na astig, kapag nakaka-cat 6 ka naman, 100 meters pa baba, goods na goods po yun as long as na nakaka-cat 6 ka. Alright? So, sana nasagot ko yung katanungan ng isa natin yung subscriber at saka magkaroon siya ng idea. Kaya ayun, so suggestion ko po sa inyo, kung budget mo lang naman at saka hindi naman lumalagpas ng 100 meters ang layo, pwede naman po kayo maglatag ng cat 6 para papunta doon. Pero kunyari, wala talagang choice na hindi pwede maglatag, pwede naman kayo mag P2P. Marami namang nabibili dyan na P2P na dual band na rin, may 5 GHz. Pwede naman yun kasi nasa 400 gig naman ang throughput nun, kaya mga ganun, solve ka na doon. Kunwari, dun sa remote site mo is access lang ng internet or konting CCTV, pwede na po yun. Pero kunyari, dun sa site mo is from modem galing sa ISP mo papunta dito sa router mo, kailangan talaga nakalatag kasi hindi mo naman pwede i-wireless yun. So, possible na pwede ka mag-media converter kung gusto mo talaga, pero possible naman na pwede ka lang mag-cat 6 lang kasi acceptable naman yun as long as na hindi po lalagpas ng 100 meters. Okay? So, correct me if I wrong. Comment down below kung naranasan nyo yung ganong setup. Pero dito sa amin, yun yung pinakita ko, ganon yung setup namin. Hindi ako naka-fiber. Ang fiber ko lang talaga is from poste, papunta dito sa media converter ng mga ISP namin, tapos from media converter, cat 6 papunta dito sa PFSense router ko. So, hindi naman sila lumalagpas ng 50 ata. Mga nasa 40 plus or 50, sakto. Ang layo. Alright? So, mayroon din akong switch na from dito, papunta dun sa guard, umabot ng 100 meters siguro. Siguro mga nasa 95. As long as, goods na goods pa rin. May mga nakasaksak doon na telepono, CCTV. So, mga 5 CCTV din yun, puro HD. Pero, hindi naman ako nagkakaproblema. Wala namang lag, wala namang congestion na nangyayari. Kasi nga, naka-cat 6 naman ako. Kaya, goods na goods pa rin. Alright? Suggestion ko, kung masyado na talagang malayo, kung hindi mo talaga kaya mag-fiber, pwede naman yun. From here, maglagay ka ng switch after 100 meters. Ayan. Lagay ka ng switch, tapos kung may dudugtong ka, doon ka na lang ulit mag-connect doon sa switch na yun, pwede po yun. So, nagawa ko na po yun sa mga iba kong client. Masyadong malayo, umabot ng 100. So, sinukat namin, naglagay kami ng switch sa gitna. Tapos yun, in-extend namin through switch to another 100 ulit. Goods na goods pa rin po yun. Based sa experience ko, as saka based dun sa naranasan ko, goods naman hanggang ngayon, nagagamit pa rin nila. Alright? So, maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much. Sana natulungan ko yung isa nating kapitbahay na nagtanong. Alright? Let's go!